bata napasok sa kanal. Kita gid sa ilalom. Isang bata nahulog sa kanal na may rumaragasang tubig. Ang videong ito, hindi AI. Totoong totoo. Shirt pan ni sir, aron di sa makuan shirt pan. Ang mga residente kabadong-kabado. Pagkatapos nung natalanta na nga ako, kasi nahulog na nga siya, hindi ko na alam kung saan siya papunta. Kitang-kita ko sa kanyang mukha na talagang kailangan niya ng tulong. Nakikita ko sa kanya na napapagod na talaga siya. Tapos tinatangay na siya ng tubig. Matagumpay kaya nilang nailigtas ang bata? Ang shirt. Isang hapon sa barangay Mambuaya sa Cagayan de Oro. Nabasag ang katahimikan. Oo ko bata napasok sa kanal. Kita gid sa ilalom. Ang isang bata aksidenteng nahulog sa kanal. Grabe ta nang Ang pinagmulan ng kaguluhan, ang tsinelas ng bata na nahulog sa kanal at sinubukan daw niyang habulin. Sumakbo ako papunta doon, humingi ng tusak, lulusanak. Dito banda nakita ko yung bata na nahulog. Pagkatapos ko magsabi doon sa kabila, bumalik ako dito. Sabi ko, huwag kang bumitabo, kumapit ka sa hose kasi may hose dyan sa ilalim. Kumapit ka para makahinga ka. napasok sa kanal. Sa kasamang palad, kasagsagan ng bagyong uwan na mahulog ang bata sa kanal. Kaya ang matinding kalaban ang tubig kanal na rumaragasa. Kung matumba ang bata sa tubig na nakatihaya o nakadapa, may posibilidad ditong malunod kahit para sa 5 to 10 centimeters lang ang taas ng tubig, katumbas ng isang cellphone. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang paghingi ng saklolo ng mga kapitbahay nakaabot kung saan-saan. At ang hero na dumating, ang fire officer na si Mark. Pagtingin ko, yung bata parang singkaedad lang din ng anak ko. Kaya parang nakikita ko sa kanya na napapagod na talaga siya kasi nakahawak lang siya sa tubo sa ilalim. Tinatangay na siya ng tubig. Wala na akong ibang nararamdaman kundi inigtas lang talaga yung bata. Iyak nang iyak kasi napapagod na siya. Isang batang tinangay ng rumaragasang baha at na-stuck sa loob ng isang kanal. Saksihan ng paspasang pagtutulungan ng lahat para mailigtas ang kawawang bata. Oo ko bata napasok sa kanal. Kita gid sa ilalom. Hindi ko na alam kung saan siya papunta. Kitang-kita ko sa kanyang mukha na talagang kailangan niya ng tulong. Ang isa sa mga nakaabang sa taas hindi na nakayanan na basta na lang manood at maghintay. Sa pagsilip ko, nakita ko na yung BFP andon. Tapos sumisigaw na siya ng tulong, hilahin mo yung paa ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pumasok dun sa kanal. Nahirapan ako sa pagligtas ng bata doon sa BFP kasi malaki siya, tapos mabigat, tapos hawak-hawak pa na yung bata. Ang ilang mga miron nakisali na rin sa paghila. Dahil sa sobrang agos ng tubig, natangay na lahat ng damit ng bata. Ang buhay na bayanihan ng mga residente, sumakses sa pagligtas ng isang buhay. Ang batang nahulog sa kanal, nakilala bilang ang 6 na taong gulang na si Sofia. Ako po yung tatay ni Sofia. Hindi ko na malaya na nasa panganib na pala yung anak ko kasi wala po akong tulog doon kasi pumasala ako ng taxi 24 hours. Sa sobrang pagod ko, hindi nga ako nakatulong sa pag-rescue ng anak ko. Kapag nalublob sa kanal, malalang kalaban ng tubig na marumi. Kung makapasok ito sa sugat, pwedeng magdulot ng leptospirosis, tetanus o skin infection. Mabuti na lang at nadala kaagad si Sofia sa health center matapos siyang iligtas. Pagdating niya dito sa aming health center, parang nasa state of shock siya, namumutla siya, tapos may sugat siya sa paa, abrasion wound. Pinaliguan namin siya agad para hindi magka-infection sa yung sugat. Tapos binigyan namin siya ng antibiotic, pang prophylaxis sa sugat niya. At nang masiguro nilang okay na ang vital signs ni Sofia, pinayagan na raw nila itong umuwi. Sobrang pasalamat ko sa pagtulong sa anak ko. Malakas man ang agos ng tubig, mas malakas naman ang bayanihan ng mga residente. Pero kahit may happy ending ang kwentong ito, sana'y kapulutan pa rin natin ito ng aral. Dami mong alam, Kuya Kim!